At tagulan na naman at dito na naman lalabas yung mga issue ng panel tulad dito. Yan, blur na yung kanyang panel. Tagulan na naman at dito na naman lalabas yung mga issue ng panel tulad dito. Yan, blur na yung kanyang panel AC. Yan, wala na. Itatry natin tong gawin kung makukuha natin sa blower. Kasi medyo pagka natagalan na nag-blur at nababad na yung mga mechanism sa loob at parang nagkukul parang nalulusaw yung parts dito, kaya itatry natin tong yung blower kung makukuha natin sa blower. Itatanggalin muna natin to, ayusin natin tong panel nya. Ito mga sir, pagka nagtanggal kayo, unahin nyo muna to saka yung dito. Hindi nyo na kailangan tanggalin pa yung side mirror na dalawa. Ay, tatanggalin ko muna to. So, ito. So, natanggal na natin yung cover dito. At natanggal na natin din yung front handle cover. Kaya kung mapapansin nyo dyan, talagang nag-moist na. Halos nag-moist na. Talagang medyo sigurado pagkatanggal natin yan mamaya, marami ng tubig yan. Okay, tatanggalin muna natin to, saka ito, saka dun sa pinakailalim tornilyo. Yan, natanggalan na natin. Bubuksan muna natin to, pag-iwalay natin yung rear cover saka yung lens, ay yung speedometer. Yan, napaklas na natin yung kanya, tatanggalin na natin to, pag-ihiwalay natin to. Madali lang naman ito magbaklas. Dapat pagka naramdaman nyo na kaagad na nag-moist na, paggawa nyo na kaagad para hindi na masira. Pero pagka under pa ng warranty, ganun, mga wala pang isang taon, ganun, pwede pang ipa-warranty. Pero pagka mga ganito, 3 taon na, 2 taon na higit, ayan, void na yung warranty niya. Ayan, pag-ihiwalay natin, tatanggalin natin to. Tatanggalin natin to para mapag-iwalay natin yung panel. Tapos dyan natin makikita kung magagawan pa natin ng paraan to. Ayan. Iwalay na natin yung tubig na dumadaan sa ating panel, dito nang gagaling. Ayan. Dito dumadaan yung tubig, kaya pinapasukan yung panel natin. Kaya pagka mas maganda, ipa-sealant nyo na kaagad. Pagka naramdaman nyo ng nag-moist, pa-sealant nyo na agad. Ayan, dami tubig. Kang nababad na sa tubig to. Tapos tatanggalin natin yung lower case ng speedometer. Basang-basa ng tubig. Tulad sa pagkakasabi ko kanina na kailangan mo nating i-check kung magagawa ng paraan. Dito madalas na parang ito nasusunog to pagka nababad siya ng matagal dito.
dito sa kaso naman dito, hindi naman siya nasira. Yan, hindi naman siya nasira. Kaya magagawa natin dito ng paraan. Gagawin natin dito, i-blower natin para matanggal yung tubig. Saka natin dito try mamaya. Yan, basang basa. Yan, punasan natin dito, tapos i-blower natin siya. Tapos makikita niyo yung cover niya, moist na. Gagawin natin dito, pupunasan lang natin yan. Tapos pagka after natin dito na maayos ito, isisilant na natin to. Uunahin muna natin to. Yan, i-blower na natin. Ingat-ingat sa pagbo-blower. Baka kasi maitutok nyo na masyado yung mga pisa niyan. Baka malusaw. Kailangan dapat dito tuyong-tuyo. Tapos pagkalamig nito, tatry natin sa motor. Palamigin mo natin konti. Yan, napalamig na natin. At testing natin ito sa motor kung okay na. Yan, wala na yung mga tubig niya. Basta lagi nyong tignan dyan yung dito sa pinakababa. Pag once yan na naging abo na to, yung parang sa battery na parang nag-aabo ganon, pagka once na binaklas nyo tapos nakita nyo yung ganyan, bali ano po, wala na po talagang pag-asa yun. Kumbaga palitin na yung panel natin. Okay, pagka dito naman at nakita naman natin na hindi naman siya na lusaw at nabasa lang, pwede nyo nang painit, i-blower yan, painitin nyo lang yung huwag masyadong tutok yung ating blower para hindi masira yung mga mechanism dito. Ititesting muna natin to bago natin i-silyado. Ititesting muna natin dito sa kanyang motor. Ayan, medyo try muna natin i-on. Yan, on muna natin. Tapos isuksok ko sa kanyang socket. Yan, kung makikita nyo dyan, medyo ano siya, nabuhay na yung kanyang panel. Pagka once na nabuhay na yung panel natin, at isisilyado na natin to. Yan, parang nag-blur no, kasi hindi masyadong nakasaksak. Yan. Tapos saksak natin ulit. Yan. Medyo pinatong ko lang sa socket nya. Yan, kasi tag-ulan na ngayon, kaya napaka-importante ito na dapat napapagawa ito. Kasi dito nakasalalay yung ating gasolina. Kasi baka alam natin marami pa tayong gas tapos ubos na pala. Okay, gagawin natin dito, ibabalik na natin yung mga cover nya tapos isisilyado na natin to. Medyo matagal nga lang pagka once na nagpainit kayo ng ganito, pinainitan nyo, huwag nyo muna kaagad ibabalik dito. Kailangan muna palamigin nyo muna para hindi masira o di kaya hindi mabigla yung ating mga mechanism dito, yung mga parts na ito. Ay isisilyado na natin to. Okay, tatabi muna natin to. At
ito naman yung ating lilinisan kasi ito pinasukan ito ng tubig. So pwede rin naman natin itong i-blower, basta wag lang masyadong tutok. I-blower natin para matanggal yung tubig, yung nag-moist. Kasi pagka binabad natin yan sa blower, malulusaw. Kaya dapat aware kayo dyan. Yan, dapat napaka importante dito, dapat mapatuyo natin ng maayos itong mga to. Dapat wala siyang mga tubig kasi isisilyado na natin siya, kaya kailangan natin siya ng malinis, dapat malinis, o di kaya yung di basa. Tatanggalin nga itong basahan. Dito lagi pumapasok yung tubig dito. Okay, isisilyado na natin. Ang lagi kong ginagamit dito yung ito. Okay, ito muna yung uunahin natin. Lalagay muna natin yung mga tornilyo nya. Uunahin natin yung lower case. Tapos talagyan natin itong dalawa. Ito yung sa button. Ito yung pagka nagpipindot tayo lumilipat yung mga odometer. Ganun. Yan. Yan, isisilant na natin. Yan. Lalagyan natin yung pindutan ng sealant. Diyan tayo lagi maglalagay kasi diyan kasi lumalabas yung diyan dumadaan yung tubig, kaya nagkakaroon ng tubig yung panel natin. Itong ginagamit kong pandikit, ito yung pagka natuyo na nagiging goma. Tapos sunod natin yung kabila, lalagyan din natin siya ng sealant. Okay, lalagay na natin yung button. Yung seat sa kanan at yung select sa kaliwa. Pag nalagyan na natin yung ilalim, lalagyan din natin yung ibabaw ng goma. Para madumikit yan doon, mag-fix dun sa cover nito ng lens.
isa, lalagyan din natin yan. Katapos natin dito, ito naman yung susunod natin. Lalagyan natin yung gilid niya. Yan, ilagay naman natin lahat ng mga bearings nya. At dito naman tayo sa may panel. I-on muna natin. Yun. Nagbago yung kanyang oras. Dahil pagka tinanggal natin to sa pagkaka saksak sa sakit. Pre, ano yan. Magbabago yung oras, kumbaga malilate. Alas 3. Yan, bali naiset na yung oras. Tapos kung makikita nyo dyan, may kulay puti. Yan yung sealant natin. Pagka natuyo yan, nagiging guma na rin yan. Kumbaga hindi na papasok yung tubig dyan. Okay, on and off natin. Para sigurado. Ayun. Kasi napaka-importante yung
fuel gauge na yan para na maintain natin yung gasolina. Tapos start natin. Tapos start natin. Ayan, umiikot na rin yung speedometer nya. Okay, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat at